Ito naman po ang kanilang pinakabagong Rossi Adventure X 150i 2024 version at ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang adventure scooter na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito naman po yung kanilang pinakabagong Rossi Adventure X 150i 2024 version. Napaka-astig, no? Hindi na po talaga nagpapahuli si Rossi pagdating sa kanyang mga modern na motorcycle. Dahil maski siya, naglabas na rin po siya ng adventure scooter. Silipin po natin itong kanyang headlight. Gumagamit po pala ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang mga ilaw. At ang very attractive dito po sa kanilang adventure scooter, nagkaroon ng touch ng carbon. Ito pong kanyang mga facial cover. Hanggang rito sa bandang itaas, may diff lines dito and then may mga naka-emboss at naka-carbonize po lahat yan. Kaya napaka-astig ng kanyang dating. Naka-M shape design po pala rito sa bandang harapan. And then matutulis po ito pong kanyang mga edges. Combination naman po pala ito ng carbon finish at saka ng glossy black color. At dito po sa kanyang side profile, may nakalagay po rito na Rossi. So decal po ito in white color at may red color po rito and then lining na white. So minimal decal lang naman yung makikita natin dito. At ang kagandahan niyan, ito pong adventure scooter na to is mayroon po siyang windshield at ito po ay adjustable. So pwede po natin yang i-adjust depende po sa ating riding preparation. Silipin naman po natin ito pong kanyang front suspension. By the way, ito po palang kanyang mga turn signals ay located po pala rito po sa bandang itaas. Muntik ko nang hindi makita. So LED na rin po. At mahaba po yung pagkakadesign nitong kanyang mga turn signals. Kaya very visible po yan kapag kayo po ay kakanan at kakaliwa. At may nakalagay din po pala rito na FI Euro 4. So naka fuel injection na po ito. Kaya asahan po natin matipid na din po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Silipin po natin ito pong kanyang front suspension. Ito po pala ay gumagamit ng traditional telescopic fork, glossy black. At mayroon naman pong rubber protector po rito para hindi po mapasukan ng dumi ito pong ating front suspension. At napansin ko lang may nakalagay po pala rito na bilog na light reflector. Dito po yan sa magkabila. At ito pong kanyang front fender is combination po pala ito ng carbon finish. Wow, napakalupit naman nito. At glossy black color. May nakalagay po pala rito na CBS na decal. So ito po pala kanyang braking system is naka combination brake system. So ang kagandahan po niyan ay nakakapagbigay po yan ng balance na stopping power. Kaya maganda yung kanyang preno dito po sa harap at likod. At ito naman pong kanyang single rotor disc brake is rounded shape po siya, along with 2-pot caliper na matte black. At ito pong kanyang cast wheel, very attractive, no? Kalesa type po pala yung ginamit nila rito at matte brown color naman po siya. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na hindi natin makita rito. Dito tayo sa kabila, baka natakpan lang po ng kanyang fender. Ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka semi dual purpose pattern tires, tubeless na po yan. Kaya po ito po ay pang on and off road condition. Ito pong kanyang stock tires. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Malapad din po siya at nagkaroon po siya ng 2 button selector dito sa magkabila. At dito po pala sa gilid, mayroon na rin po pala siyang integrated dito na USB charging port. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na gagamitin po ito pang daily service, pang long rides or pang hanap buhay, nothing to worry about dahil kahit saan kayo magpunta, malobat man ang inyong mga mobile phones at gadgets, ay pwede po kayong mag-recharge anytime, anywhere. At ito naman pong kanyang naked handlebar is combination naman po ito ng matte black and then silver color. At ang kanya naman pong ignition ay gumagamit po ng mechanical key. Mayroon na rin po siyang lock for safety purposes. At dito na rin po yung kanyang seat opener. Mamaya titignan natin yung kanyang underseat compartment. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, sa kaliwa, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, hazard, turn signal selector at ang kanyang horn. Matte black color naman po ito pong kanyang rear brake. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, may on and off para po sa kanyang headlight,
at ang kanyang electric starter. Nandito naman po itong kanyang front brake lever. At dito po sa bandang gitna, nagkaroon po pala ng logo ng Rossi dito. At nagkaroon pa po ng touch ng carbon dito po sa bandang gitna. At dito po sa kaliwa, nandito naman po itong kanyang front pocket. Silipin po natin. Malalim din po siya na mahaba, so pwede po tayong maglagay ng mobile phones dyan, gloves and anything. At ito po palang kanyang fuel tank ay located po rito sa bandang gitna. Astig din po pala nitong kanyang fuel tip, no? Nagkaroon po ng touch ng carbon. Almost napapansin ko dito sa kanyang mga pairings is kinarbonize po nila. Kaya ayan, oh, hanggang rito sa gilid nakakarbon siya rito, tapos may windlet pa rito. Ang forma din pala astig ng kanyang dating. Anyway, pagdating po pala rito po sa kanyang fuel tank, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 11 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. At ang atin pong Rossi Adventure X150i ay mayroon po itong 810mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan po natin itong sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. By the way, ang aking height is just around 5'6". Tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman, pero masasabi ko na very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At ito naman pong kanyang pillion board is combination naman po pala ito ng metal and then rubber. Unlike other na rubber top on cover lang po siya. Pero ito, mas astig at mas durable kasi mayroon po siya ritong metal parts. Susubukan naman po nating sakyan para makita natin kung gaano nga ba kaluwag ito pong kanyang pillion board. Sakto lang mga ka-LM, maluwag siya. At ang kagandahan dito po sa adventure scooter na to, meron po siyang footrest extension. Ayan, no? So pwede po nating i-stretch itong ating mga paa pagdating sa mga malalayong biyahe. Kaya lispatig po siya. Baba muna tayo. Dito po sa kanyang pairings, dito sa bandang gitna, napaka-muscular po pala ng pagkaka-design. May deep lines dito. And then combination po ito ng black and then glossy black. May nakalagay naman po siya rito na 150i na white decal, tas nagkaroon ng parang mga octagon na red color. At nagkaroon pa po pala ng windlet dito sa bandang itaas, tas nagkaroon ng touch ng carbon. Halos kinakarbonize nila lahat. At ito pong kanyang side stand ay meron na po itong side stand engine cut-off switch. Tubular po siya na metal. Ganon din po itong kanyang glossy black na center stand. So tubular po yan. At ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider is die-cast po siya. So not fadable tong color na to. Nagustuhan ko yung pagkaka-design nila rito ng slot na kung saan pag iyong binalik ay halos hindi halata na mayroon siyang pillion board or pillion step para sa ating back rider. At sa baba nito, nagkaroon ulit ng touch ng carbon. May butas po rito na mahaba and then gray color naman po siya. At dito po sa kanyang side profile, napakalapad, no? Ang muscular ng side na to. At may nakalagay naman po rito na red and white color na decal. And then nandito po yung kanyang model name na Adventure X water cooled 4 valve. Okay, so ito po pala ay equipped na rin po siya ng liquid cooling system. Kaya tuwang-tuwa yung mga kababayan natin na mahilig talagang mag long rides, dahil maaasahan natin na pwede po natin itong ibabad maghapon magdamag sa mga malalayong biyahe. At ito naman pong kanyang upuan, single color lang naman po siya na matte black. And then malambot po siya, anti-slip kaya di kadudulas, at medyo mas maumbok tong part na to para sa ating back rider seat. Kaya maganda rin po yung kanyang riding position, naka-upright, tas mas mataas po yung ating back rider seat. Buksan naman po natin itong kanyang underseat compartment, silipin natin kung gaano kaluwag. Maluwag itong kanyang underseat compartment mga ka-LM, ha. Sa tansya ko, kasya po rito ang isang full face helmet. At nagkaroon naman po pala siya ng parang baitang rito. Siguro nandirito yung kanyang battery, so hindi natin mabubuksan. Close na lang po natin. Yan. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar is glossy black naman po siya. Sturdy pills dahil nga po makapal at matibay. Dumako naman po tayo rito sa bandang ibaba. Itong kanyang engine, mabibighani ka talaga. Dahil matte black po siya, tapos nagkaroon ng combination rito ng mga carbon. Ayan, oh, naka-carbonize yan mga lodi. Nagkaroon pa po siya rito ng 3 windlet na kung saan ay pwedeng pumasok yung hangin. Pati itong kanyang airbox cover. Naka-carbon yan. Speaking of engine mga ka-LM, ito po pala ay mayroon pong 149.3 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 14.6 HP at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng
maximum torque na 14 Newton meter at 6,750 RPM. Wow! Ang lakas ng kanyang engine design mga ka-LM ha. Mapunta naman po tayo rito sa likuran. Silipin po natin itong kanyang taillight. Grabe, napakalaki po nitong kanyang taillight. At ito talaga wala siyang ginaya. Talagang original design niya po. Yung kanyang brake light nandirito, ang daming LED rito sa kanyang brake light at napakalaki. At mayroon pa po siya ritong makapal na daytime running light. Wow, napaka-astig po nitong pagkakadesign nitong kanyang tail light. At ito naman pong kanyang mga turn signals is nakapop up po siya na pahaba, LED na po yan. Pati po pala itong kanyang rear fender, naka-carbon yan no, hanggang rito sa bandang gitna at dito sa itaas. At pag sinilip naman po natin ito, meron na po siyang integrated na plate light. May light reflector po rito sa gitna. At ito naman pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang rear suspension. Ito po pala ay equipped with dual shock absorber. Glossy black po yung coil spring na ginamit rito. At ito po ay adjustable. Kaya kung gusto nyo ng mas malambot na bouncing performance, i-adjust nyo na lang po siya. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Pagdating po pala rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na matte black. At gaya ng sabi ko, matte brown po itong kanyang kalesa type na cast wheel. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At ito po ay naka semi dual purpose pattern tires. Pang on and off road condition yung kanyang stock tire. At mayroon na rin po pala siya ritong integrated na mudguard, na kung saan yan po yung pumipigil para hindi po matalsikan ng dumi yung other body parts nito pong ating scooter. At ang ganda rin po nito pong kanyang stock pipe, dahil ito pong kanyang head protection guard, nagkaroon po siya ng carbon finish rito. At ito pong kanyang tip is silver color at mayroon naman po itong single exhaust. At nandirito naman po yung kanyang radiator at matte black naman po itong kanyang radiator cover. Napaka-astig at talagang napaka-porma ng dating nito pong kanilang Rossi Adventure X150 Fi, dahil nga po naka-polycarbonize yung ibang kanyang mga pairings. At ang presyo naman po pala nito pong kanilang Rossi Adventure X150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 110,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 10,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,495 pesos sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang pinakabagong Rossi Adventure X150i, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Rossi Gigilunan, Mangaldan, Pangasinan.